Pagkarating ko sa office ni Denzel, napatulala ako. His office was mess. A totally mess. It looks like there's a tornado that conquered the whole office. Nagkalat ang mga papel. Nakatamba ang lamesa niya, gayon din ang swivel chair. Ang mini sopa niya ay nakatumba't magulo rin. What happened here? What are you doing? Napaigtad ako sa sigaw ni Denzel. Napatingin ako sa kanya. Kunot na kunot ang noo niya. Madilim ang mukha at nagtataghis ang mga bagang. Mabilis ang ginagawa niyang paghinga. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Huwag kang tumayo lang dyan. Clean the mess. Lumunok ako at tumungo. Itinayo ni Denzel ang swivel chair niya at umupo doon. Dumkwatro ng upo at humalukip-kap. Madilim ang mukhang tinitigan ako. Umiwas ako ng tingin at sinimulan ang paglilinis. Kahit na naiilang sa ginagawa niyang paninitig, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pagliligpit. Inisa-isa kong damputin ang mga papel na nakakalat. Bahagya akong lumapit sa pwesto ni Denzel, dahil mas maraming papel ang nakakalat sa pwesto niya. Nadampot ko ang lahat ng papel, maliban sa 3 pirasong natapakan ng swivel chair niya. Bahagya akong tumangala sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay. What? Pagmamaang-maangan niya, kahit alam naman niya kung bakit. These kind of feelings agan. Bamantong hininga ako. Pwede bang umusag ka? Tumayo ka muna. May mga papel kasi sa ilalim ng upuan. He smirked. So. Napatayo ako sa inis. Naimiwang ako sa harapan niya. Paano ko makukuha ang mga papel, kung hindi ka aalis dyan? Lumawak ang ngisi niya at tinitigan ako sa mga mata. Kahit malakas ang tibok ng puso ko dahil sa kanya, ay ipinagsawalang bahala ko ito at pilit na nilabanan. That's not my problem, it's yours. I gritted my teeth in annoyance. Nalukot ang mukha ko. Parang kanina lang ay bad trip siya, pero ngayon ay ang laki-laki ng ngisi sa mukha niya. Umalis ka. Did you just shout to your boss? Alis. Nakakainis. May saltik ba ang isang to ngayon? Dahil sa inis, nakagat ko ng mariin ang pang-ibabang labi, pero nabitawan din kaagad ng ang mariin niyang pagkakatitig sa akin ay nawala. Bumaba ang titig niya mula sa mata pababa sa ilong, labi, at leeg ko. I saw how his Adam's apple moved. He repeatedly gulped. Wala sa sariling napalunok din ako. Naasiwa ako at lalong kinabahan. Ang balak ko ay sigawan siya. Ang akala ko rin ay hanggang leeg ko lang siya tititig pero nang bumaba ang paningin niya sa dibdib ko, at bumaba hanggang sa tiyan, papunta sa bewang ko, kung saan nakalagay sa gilid ang magkabila ang kamay ko, at ngumisi ng nakakaloko, tuluyang nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ako nakapagsalita, at parang mauubusan na ako ng hangin sa katawan. Muling bumalik ang titig niya sa mga mata ko. May mapaglarong ngiti sa mga mata niya. Please don't laugh. Well, nice view. I gasped. Pakiramdam ko ay tumaas ang presyon sa katawan ko. Siguradong pulang-pula ang mukha ko ngayon. Bastos. Kasabay ng pagkasabi ko, ang paghampas ko sa kanya. Dahil nakadekwatro siya ng upo, hindi niya nagawang ibalance ang pagkakaupo niya. Natamba ang upuan kasabay ng pagtamba niya din. Nanlaki ang mga mata ko. Nasaksihan ko kung paanong bumaliktad ang upuan, kasabay ng pagbaliktad niya. Parang nag-slow motion ang pagkakatamba niya. Natulala ako. You woman. Mabilis na tumayo si Denzel at nilapitan ako. Napaatras ako sa takot. Nakakatakot ang galit na makikita sa mukha niya. Kanina lang ay malapad ang pagkakangisi niya, pero ngayon ay sobrang dilim na ng mukha niya. Muli akong napaatras pero mabilis ding napasinghap, nang hapitin niya ang bewang ko papalapit sa kanya. A woman with a such an attitude like you should punish. Hindi ko sinasadya. Nangangatal ang labi na sabi ko. Your excuses won't change anything. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko, nang ibinaba niya ang mukha sa mukha ko. Ang mga mata niyang nakatitig sa mga mata ko, ay unti-unting bumaba sa labi ko, kasabay ng pagbaba ng labi niya sa labi ko. Napalunok ako, pero bago pa maglapat ang mga labi namin, ay napatalon kami sa ingay na ginawa ng tunog ng cellphone. Mabilis ko siyang naitulak at tumalikod. Lumayo ako sa kanya. Hindi nawala ang kabang nararamdaman ko. Nanlalambot ang mga tuhod. Pumikit ako ng mariin. Nababaliw ka na talaga, Christina. Hello. Dinig kong pagsagot ni Denzel sa kung sino man ang tumatawag.
Huminga ako ng malalim, at sinimulang magligpit ulit. Mom, I told you, I'll come with you. Napahinto ako sa paglilinis, at kumunat ang noo. Mom, sinong mom? Patay na ang parents ni Denzel, kaya sino ang tinutukoy niya? Bahagya akong napatingin sa kanya. Biglang nagbago ang itsura niya, at walang emosyon na ngayon. Yes mom, let's visit Chira together. Nanlamig ako sa kinatatayuan. Hindi ko nagawang makakilos. Just wait me there mom. I'll buy a flowers for Chira first, and then I'll a gift for my daughter. I'll drop the call, take care mom. Nagtama ang mga paningin namin ni Denzel, ngunit mabilis rin niyang iniwas at lumabas ng office niya. Ang nanginginig kong katawan, ay bumagsak sa sahig. Akala ko wala nang sasakit sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, pero mali pala ako. Humagulgol ako ng iyak. Ang show nga ko. Oo nga naman, malamang sila na ni Chira. Malamang kasal na sila, at may anak pa na babae. Ito ang gusto nila dati pa, ang magsama. Ang mom na tinutukoy niya ay si mommy. Ang show nga ko talaga. Magtigil ka Christina, hindi ka na nadala. Lutang ang utak ko. Napatigil lang ako sa paglalakad, nang makarating malapit sa bahay. Muli pa sana akong hahakbang nang makilala ang makakasalubong ko. Mama, napahikbi ako at napaluhod. Ibinuka ko ang kamay at hinintay na makalapit sa akin si Errol, na may malaking ngiti sa labi. Niyakap niya ako ng mahigpit, pero mas niyakap ko siya ng mas mahigpit. Ibinuhos ko ang sakit na nararamdaman, habang yakap-yakap ang anak ko. I'm sorry anak. Ikaw walang amang kinikilala, habang ang kapatid mo kay Chira ay meron. Panay ang iyak ko, ni hindi ko nga naisip kung bakit nandito si Errol, at wala sa orphanage. Ni hindi ko naisip kung paano siya nakarating, or kung sino ang kasama niya papunta dito. Ang nasa isip ko lang ay ang sakit na nararamdaman ko. Ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawala. These feelings. I felt it again. This kind of feelings again. May pamilya na siya. Muli kong hinalikan ang noo ni Errol, bago siya kumutan hanggang leeg. Nakatulog na siya. Kanina, tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko na lang na dahil iyon sa namimiss ko siya. I can't tell him that. That's because of his father. He never mentioned his father. And I think, hindi naman niya hinahanap si Denzel. Hindi niya na kailangan pa ng tatay, ayoko siyang masaktan. Marahan akong lumabas ng kwarto. Nagpapasalamat pa rin ako, na kahit maliit lang itong inuupahan ko, ay mayroon pa rin na sariling kwarto. Napatingin ako sa lalaking nakaupo. Inililibot niya ang paningin sa buong bahay. Nang tumikim ako. Saka lang siya napatingin sa akin at ngumiti. Christina. Lumapit ako sa kanya, at umupo sa harapang upuan. Doc Raven, bakit niyo po dinala dito si Errol? Hindi siya pwedeng magtagal dito. Napakamot siya sa ulo. Sorry Christina, bumisita kasi ako sa orphanage eh. Akala ko kasi nandoon ka pa, pero nakaalis ka na pala. Tapos nabanggit ko kay Errol na pupunta ako dito kaya iyon, gusto niyang sumama. Wala akong nagawa dahil umiyak siya ng umiyak. May 1 linggo rin akong assignment dito, kaya isinama ko na si Errol. Isasabay ko na lang siya pauwi. Napabuntong hininga ako bago tumango. Nakilala ko si Doc Raven noong panahon na naaksidente ako sa boss, matapos kong umalis sa restaurant, 6 years ago. Siya ang tumulong sa akin, palabas ng nasusunog na boss. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya noon, hanggang ngayon. Hanggang sa isang araw naging volunteer siya sa orphanage, at naging magkaibigan kami. Ganoon ba? Sige, salamat po Doc. Natawa siya. Ang formal mo talaga Christina. 2 years lang ang tanda ko sa iyo. Pinupo mo pa rin ako. Napatawa din ako, kahit na, mas matanda ka pa rin. Muli kaming natawa at kalaunan ay tumahimik din. Hanggang sa basagin niya ang katahimikan. Christina, bakit ka nga pala umiiyak kanina? Nawala ang ngiti ko at napaiwas ng tingin. Wala, namiss ko lang talaga si Errol. Mapait siyang napangiti. You know, hindi ako naniniwala sa rason na iyan. Siya na naman ba? Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko alam kung paano niya nakilala si Denzel. Noong mga panahon kasi na naaksidente ako sa bus, nagulat pa siya nang malaman na kasal kami ni Denzel, iyon kasi ang pinalagay ko na patient name ko.
Siyempre kasal kami, kaya iyon pa ang daladala ko. Nagulat si Doc Raven noon, pero tumango lang din. Tinanong ko siya kung bakit parang natigilan siya. Ang sabi niya lang ay sikat sa school nila dati si Denzel, kaya kilala niya. Well, hindi naman nakakagulat iyon. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Saan ka nga pala tutuloy? Ngumiti na siya ng tunay at tumayo. Oh that, may kondong ipinabigay ang may-ari noong hospital, para sa mga may assignment volunteer bilang doktor. Kaya doon muna ako. Tumango at ngumiti din. Sige Doc, ingat ka pa uwi. Salamat Christina. Ingat din kayo. Muli akong tumango. Nang makaalis siya ay natulog na rin ako sa tabi ni Errol. Kinabukasan ay maaga akong nagising, para maghanda ng almusal namin ni Errol. First time na mangyaring kaming dalawa lang ang magkasama. Susulitin ko na rin ito. Good morning mama. Bati ni Errol habang humihikab pa. Nilapitan ko siya at hinalikan sa pisngi ng matunog. Nagulat siya sa ginawa ko kaya napatawa ako. Good morning baby ko. Halika, kumain na tayo. Tumango siya. Binuhat ko siya at inupo. Tumabi ako sa kanya, at ako na rin ang naglagay ng hotdog at itlog sa pinggan niya, gayon din ang kanin. Kung dati, nasusunog ko pa ang itlog at hotdog, ngayon ay hindi na. Marunong na rin akong magluto, adobo nga lang. Napatawa ako sa bagay na iyon. Errol may trabaho pa kasi si mama, liwan muna kita kay Doc Raven, Tumango siya. Sige po mama, I don't like him, pero pagtitiyagan ko siya. Sabi ni Errol habang humihikab pa. Natigilan ako sa sinabi niya. Ngayon niya lang sinabi ang bagay na iyon. Ngayon ko lang nalaman na hindi niya gusto si Doc Raven. Errol, napatingin siya sa akin at sumimangot. I don't hate him mama. I just don't like him. I just want my papa. Kumunat ang noo ko sa ibinulong niya. Napabuntong hininga na lang ako, at hindi na lang binigyang pansin ang sinabi niya. Nagpatuloy kami sa pagkain. Napalingon lang ulit ako kay Errol nang magsalita siya. Mama, tanong ko. Bago po ako umalis sa orphanage, may isang topic sila sister na hindi mawala sa utak ko. And gustong gusto ko na mama. Napangiti ako sa kanya. Hinimas ko ang buhok niya. Ano naman iyon, baby? Innocent love. Napatigil ako sa paghimas ng ulo niya. Mapait akong ngumiti at muling hinimas ang buhok niya. Ano ba daw ang ibig sabihin noon? Umiwas ng tingin sa akin si Errol. Innocent love, mama. A love that wants nothing in return. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Pag-ibig na kahit nasasaktan ka na, handa ka pa ring magparaya. Napatulala ako kay Errol. Muli siyang tumingin sa akin, at naging blanko ang mukha. Sa itsura niyang yan, mabilis na lumitaw ang balintataw ni Denzel. I don't think I can have that innocent love mama. Napalunok ako. Ang kamay kong nakahimas sa buhok niya, ay tuluyan ng napatigil. Bakit naman? If I love someone, I'll become possessive. I want to own that love. Just like my love to you mama. Hindi kita kayang ibigay sa iba mama. I can have a possessive love, instead of innocent love. Tig-algal ako kay Errol nang sabihin niya iyon. Umalis si Errol sa lamesa at pumasok sa kwarto. Naiwan sa ere ang kamay kong kanina ay nakahawak sa ulo niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Napahawak ako sa dibdib. Ang bata pa ng anak ko, pero saan niya ito nakukuha? Ito ba ang natututunan niya sa mga aral nila sister? Or sadyang pag-iisip niya lang? Hindi ako makabawi sa sinabi niya. Instead of innocent love, he wants a possessive love. Parang natatakot na tuloy akong lumaki si Errol. Napabuntong hininga na lang ako, at niligpit ang mga pinagkainan naming dalawa. Bawat tunog ng yabag ng mga paa na ginagawa ni Doc Raven ay marahas. Panay taas baba ang kanyang balikat, senyales na mabilis ang paghinga niya. Walang pasidi ang galit niya. Nagtataghis ang mga ngipin habang madilim ang mukha. Malayo na ang narating niya, at hindi siya papayag na masira ang lahat ng iyon ngayon. He clenched his fists. Nandito na siya sa posisyon niya, at hindi na siya pwedeng masira. Not now when she finally knows him. Lalong dumilim ang mukha niya, nang makapasok siya sa hospital. Ang Walker Safe Hospital, 6 na taon na ang lumipas nang huli siyang makatunten dito, iyon ang araw na umalis si Christina.
Mula nang umalis si Christina ay sinundan niya ito. At kusa siyang nag-volunteer bilang doktor sa orphanage para makilala siya nito. Noon pa man ay kilala na ni Doc Raven si Christina. Schoolmate sila noong high school. Gusto niya na ang babae noon pa man. Kahit noong mag-college sila, ay sinundan niya ito sa papasukang school. Nahihiya siyang magpakilala kay Christina, kaya naging parang stalker na lang siya na parang aso, na nakabantay dito. Noong una ay okay lang sa kanya, dahil wala naman nagiging boyfriend si Christina, pero mali pala siya. Wala mang boyfriend si Christina, pero may mahal pala itong iba. Ang boyfriend ng kapatid ng dalaga. Nagseselos siya na kahit hindi naman gusto ni Denzel si Christina, ay nagseselos pa rin siya, dahil mahal na mahal ng dalaga ang walang hiyang lalaki na yon. Kahit wala pa siyang ginagawa, alam niya nang talo siya sa pag-ibig para kay Christina. Pumunta siya ng bang bansa para makalimot. Ngunit ilang taon lang ang nakalipas nung pagtagpuin ng tadhana ang kanilang landas ni Christina. Naisip niya na ito ay senyales ng nasa itaas para sila naman ni Christina ang magkaroon ng kapalaran. Sinagip niya ito sa aksidente sa bus. Pero hindi akalain ng binata na kasal na pala si Christina, at ang masakit kay Denzel pa na dati pa may kinikimkim na siyang galit dito. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero noong gabi na dapat ay pupuntahan niya si Christina sa hospital room ni Tu, hindi niya sinasadyang marinig ang usapan nila ni Denzel. Ganon pala ang nangyari. Naiinis siya sa tarantadong yun sa pananakit kay Christina, pero nagpapasalamat din siya, dahil ginawa ni Denzel iyon, ang ipaanal ang kasal ng mga ito. Ngayon may pagkakataon na siya, para umeksena at mahalin ni Christina. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. To the point na nakagawa ako ng malaking kasalanan. 6 na taon na ang nakakaraan. Alam niya na magagalit sa kanya si Christina, pero minahal lang naman niya ang babae. Malayo na ang narating niya, at hindi siya papayag na masira ang lahat ng mga plano niya. Nang makarating sa opisina ng babaeng doktor na pakay, marahas na binuksan niya ang pintuan. Nagulat ang doktor ang busy sa pagbabasa ng kung anong dokumento. Nang makabawi ang babae, ngumisi siya. Well, nandito na pala si Loverboy. Nagtaghis ang mga ngipin ni Doc Raven. Malakas na ibinagsak po Sarah ang pintuan at inilok. Lumapit siya sa doktora na nagngangalang Angelica. Isa itong OB-GYN doctor. Kainis ka talagang babae ka. Ngumisi ang babae. Natutuwa si Angelica dahil sa wakas, nagpakita din ang lalaki. Gusto niya ito. May gustong iba ang lalaki, alam niya pero wala siyang pakialam. Hanggat may alas siyang ginagamit sa lalaki, ay makukuha niya ang gusto niya. Nagkamali ang lalaki sa taong pinagkasunduan nito. What? Kung hindi pa kita tinakot, hindi ka talaga magpapakita sa akin. Tumayo si Angelica at lumapit sa lalaki. Hinawakan niya ang pisngi nito, at hinimas ng mapang-akit. Lalong nagdilim ang mukha ni Raven. Alam mo kasi Doc Raven, kung hindi ka madaan sa pakiusap, dapat lang natakutin ka. Tignan mo naman. Ang bilis mong nakarating. 2 araw pa lang ang lumipas, mula nang padalhan kita ng sulat, and here you are. In my arms now. Isinabot ni Angelica ang 2 kamay sa leeg ni Raven. May kasunduan tayo. Naiinis na sabi ni Raven. Lalong ngumisi ang babae. Exactly. May kasunduan tayo, pero hindi ka tumutupad. Ni hindi ka nakikipagkita sa akin ng ilang months. I think 6. Pero hindi habang buhay na makikipag-ano ako sa iyo. Alam mo yan. Ngumiti ng matamis ang babae. Binigyan niya ng marahan, at mabilis na halik sa labi ang lalaki. Nang matapos ay idinampi ang labi niya sa labi ng lalaki, at marahang bamulong. Kung ganun, hindi rin habang buhay na matatago ko ang sekreto mo. Humiwalay si Angelica kay Raven, at inumpisahang haborin ang lab gown. Nang maubad ay nalaglag ito sa sahig. Inumpisahan ni Dr. Angelica na tanggalin ang bawat butones ng kanyang damit. Ngumisi siya ng mapang-akit kay Raven, habang ang lalaki ay madilim ang mukha. Tandaan mo Raven, kapag kumanta ako, malaki ang mawawala sa iyo. Mawawala si Christina sa iyo. Tuluyang nahubad ni Angelica ang damit at sinunod ang ano niya. Kapag nalaman ni Christina, kamumuhian ka niya. Kapag nalaman ni Christina kung ano ang ginawa mo, 6 na taon na ang nakakaraan, baka hilingin niyang hindi ka na sana niya nakilala.
Ngumisi ang babae nang makitang himigpit ang pagkakakuyom sa kamay ng lalaki. Ganyan nga Raven. Mag-isip-isip ka. Paano kung malaman ni Christina kung anong ginawa mo sa anak niya? Paano kapag nalaman ni Christina na may ginawa ka sa anak niya? Tuluyang nahubad ng babae ang lahat ng damit niya at lumapit kay Raven. Niyakap niya ang lalaki sa leeg at hinapit papalapit sa kanya. Hindi ako kakanta ng iba, kung ipapakanta mo sa akin ang gusto kong kantahin. Hindi na nag-aksaya ng oras ang babae, at hinalikan niya ang lalaki. Lumaban ng halikan si Raven, ngunit marahas na tila bang pagpaparusa. Gusto niyang masaktan ang babae sa ginagawa niya, pero tila parang mas lalong nasisiyahan ang babae, bihis na rin sa ingay nito. Kung ito ang gusto ng babae, pues pagbibigyan niya. Sa ngayon, habang hindi pa siya nakakaisip ng paraan, kung paano mawawala ito sa landas niya. Hindi siya papayag na malaman ni Christina, kung ano ang nangyari sa hospital ng araw na iyon. Hindi siya papayag na malaman nito, kung ano ang ginawa niya sa anak nito. Kung ito lang ang paraan para hindi siya mabuko, at kamuhian ni Christina, magpapadala siya sa gusto ng babaeng ito. Sa ngayon, may mga tao talagang kilala tayo, pero hindi natin kilala.